Maayong hapon po sa inyong lahat mga kaigsuunan. Ah, Kumusta kamo mga igsuon? Ako nang hinaot nga anaa kamo sa maayong panglawas sa mga panahon karon o hello sa tanang iglesia dinhi sa Northern Burias District. Akong gibuhat ni nga video recording mga kaigsuunan aron akong i-share sa inyo ang approval last district committee meeting nga nahitabo ni adtong August 15, 2021 dinhi sa San Pascual SDA Church nga gitambungan ni mga igsuon sa mga iglesia sa Iniwaran, Makahoy, Mabuhay, Santa Cruz, San Rafael, San Pascual ug Bayanihan. So quorum siya, nagsugod mga igsuon ang meeting sa eksaktong alas 10:15 sa buntag mga igsuon. So gimitingan ni adto mga kaigsuonan ang napulo ka TV set nga mahimo siyang functional ingon nga parte sa atong offline evangelism sa distrito samtang anaa pa kita karon sa new normal. Dili pa pwede ang face-to-face evangelism. So kay do naman nadawat ang district nga napulo ka TV sets. Gikinahanglan mahimo tong functional mga kaigsuunan. Unsay buot sabton sa functional? Ana bang gamiton jud siya karon kauban sa 15 to 25% nga church fund gamiton alang sa evangelism mga kaigsuunan. So mauna ang atong giaprubahan last disco meeting. So kana siya nga offline evangelism dapat na karon mahitabo na kay mauna ang atong preparasyon mga kaigsuunan sa moabot nga mass baptism sa August 28 this coming district fellowship by God's grace mga igsuon. Pangaduha, atong giaprobahan ang VOP graduation sa August 28 mahitabo na Saturday afternoon. Unya gikinahanglan karon nga ang tanang mga pangalan sa graduates o mga candidates for graduation gikinahanglan na siya inyo nang ipasa ang ilang mga pangalan mga kaigsuunan in bold or in all capital letters. Didto na ninyo isend sa atong group chat either sa Invaya or sa district committee group chat mga kaigsuunan. So kung natapos na nila ang 24 ka mga lessons diha sa Voice of Prophecy, candidates for graduation na po sila. Unya ayaw ninyo kalimti nga mag-appeal mo kanila kay ang uban kanila mga kaigsuunan candidates for baptism na. So ayaw mo og kahadlok nga mag-appeal mo for baptism kay mao gyud na ang atong pinaka-objective ngano nga do natay enrollment for Voice of Prophecy mga kaigsuunan kay gusto nato madala sila sa tiilan sa atong Ginoo. So appeal mo kanila kung kinsa ang aron makita nato kung kinsa ang candidates for baptism mga kaigsuunan. May tabo na ang graduation sa Sabado sa hapon sa atong district fellowship mga kaigsuunan. So asap doon na natay certificate, pangalanan na lang nato ang certificate. So gikinahanglan nako nga i-submit ninyo sa kuha ang mga pangalan sa mga graduates mga kaigsuunan. Okay, ang agenda number 3 nga ato nga gi-aprobahan mao ang district fellowship. Ang atong visiting officers mao sila Pastor Eliseo Garado, Pastor Armando Ugmar ug ang uban nga mga literature evangelist kauban nila na panahuna moadto sa San Rafael Church sa August 27 to 28, 2021. So among gi-encourage tanan nga motambong mga kaigsuunan kauban sa pagsundot nato sa protocol kung mahitabo unta magdalang mo og kanang magdala mo og alcohol, magdala sab mo og face mask
aron makasubay ta sa protocol mga kaigsunan. So ang pagkaon ni ana KKB, pero ang host mag-prepare sa mga foods sa mga unexpected visitors nga moabot nga walay dala nga mga pagkaon. So aron makatambong ang tanan, no? Aprobahan sab nato nga ang venue sa host ikinahanglan well prepared, suitable for the said event mga kaigsunan. Kauban na dinha ang sound system, ang microphone, dapat nindot ang atong microphone kung gikinahanglan maog ano taog sound system kanang mag-arkila, buhaton na siya mga kaigsunan sa host sa San Rafael Church aron nindot ang atong sound system niya kung maabot na ang pagsimba wala nay makaulang aron mahimong malipayon ang atong district fellowship nga kaigsunan. Unya ang chair arrangement as usual mga kaigsunan 1 meter distance ingon sa nakasaad sa protocol karon mga kaigsunan. Ato sang giaprobahan nga i-prepare ang mga brown envelope sa mga church deacons, deaconesses, treasurers alang sa atong collection sa tithes and offerings o sa atong love offerings nga mahitabo para sa church school operation nato mga igsuon, ha? So ayo mo kalimot niya na mga diakono o diakonisa sa San Rafael SDA Church gikinahanglan ang brown envelope. Kung wala na mo'y blanco nga mga brown envelope, magsulti dayon mo nako aron maka-prepare ta ni ana mga kaigsuonan. So ang ikaupat nga approval nga atong giaprobahan ang church school operation mga igsuon. Ang resume sa klase will be on September 6, 2021. September 6, 2021 mga kaigsuonan. Ang school board kauban sa DISCOM giaprobahan nato nga mo-target kita og 100 plus enrollees this school year para ma-provide nato ang teacher salaries amounting to 25,000 pesos a month or that is 250,000 a year mga kaigsuonan, no? So ayaw mo kabalaka kay ang atong mga pupils dili na kinahanglan mo adto sa eskwelahan kay sila tudloan pinaagi sa bag-ong modes of instruction, complete tutorial or modular mga kaigsuonan, no? So mauna, so pwede maka-enroll ang inyong mga bata grades 1 to 6 gikan sa inyong mga iglesia. I-enroll nato sa San Rafael Seventh-day Adventist School Incorporated. Mauna ang SIC registered name sa atong eskwelahan karon. So enroll na mga kaigsuonan. I-enroll nato aron ma-hit nato ang atong target nga 100 plus enrollees. So 900 pesos ang miscellaneous fee upon enrollment. Unya 360 pesos monthly tuition fee. Kada buwan ninyo magbayad mo sulod sa napulo ka buwan sa sulod sa school year 2021 to 2022, 360 pesos lang. Unya sa diha mo pa-enroll na mo, bayad mo og 900 pesos mga kaigsunan miscellaneous fee. Once na siya mga kaigsunan, kausa lang mo mubayad ni ana. So i-prepare nato na mga kaigsunan, ha? Unya kanang akong sulti ninyo ang nagkalain-lain nga mga ways to pledge, no? Mga pledges nga pamaagi. Doon na siya 5 ka pamaagi mga kaigsunan para dili mo maguol. Ang uban nag-isip mo pa eskwela pa kong anak mo pledges pa ko, no? Grabe na kaayo nga hassle. Pero ako ipaliwanag sa inyo karon mga kaigsuonan. First, nga way to pledge para sa atong eskwelahan is you have to sponsor one pupil amounting to 4,500 a year, no? Kay bayaran man ninyo ang 900 plus tapos 360 pesos a month. Mao na nga kanang mo sponsor lang mo one pupil mga kaigsuonan mo pa eskwela lang mo. One way para maka-pledge mo sa atong eskwelahan. Second, if you have grades schooler children, no, kung naamoy mga anak na grades 1 to 6,
i-transfer or i-enroll ninyo na sa atong church school. Makatabang ni siya og dako tungod mobayad man mo sa miscellaneous fee o mobayad man mo sa monthly tuition fee nga 360 o 900 pesos respectively. Dako na kayo na og tabang mga kaigsunan. Pangtulo, kung single professional ka, wala ka pay anak, no? Pwede ka mo share 400 to 500 pesos monthly pledges. Dili na siya mandated na 400 to 500. At least amo lang ang target nga mohatag mo 400 to 500 pesos monthly directly to the school treasurer, Sister Delia Cuho, or to the church treasurer where you belong para maresibuhan mo mga isuon, no? Kay kada buwan sa pag-audit nako kanang ato na siyang tigumon aron makatabang sa church school operation nato mga kaigsuonan, no? So kung single professional ka nga wala kay paeskwelahon. Pero pang-upat, kung single professional ka, pwede sab ka mo sponsor usa ka pupil or two pupils, relative or not relative to you mga kaigsuonan, aron makatabang jud ta mahit nato ang 100 plus enrollment karong school year. Lastly, panglima mga igsuon, kanang kung gusto mo tabang sa atong mga kaigsuonan para sila po maka-contribute sa welfare sa atong eskwelahan, pwede mo mukandak og love offering every Sabbath. O niya katong inyong malikom sa love offering without mandated mga kaigsuonan, without mandated amount, ato to siyang tipunon og dal-on nato sa atong eskwelahan aron maresibuhan sab na mga igsuon. So mao na ang mga pamaagi mga igsuon unsaon nato sa pagtabang sa atong eskwelahan karon nga pandemic, no? So nganong gikinahanglan man nato ni buhaton mga kaigsuonan? Nganong gikinahanglan man nato ni buhaton? Nganong gikinahanglan man magkahiusa ang tibok distrito nga magpaeskwela gyud sa ilang mga grade schooler children ngadto sa atong church school? Let me share to you this paragraph nga akong gibuhat dinhi sa akong laptop. You know, San Rafael STA Multigrade School, kaniadto na siya nga pangalan. Nahimo na siya nga San Rafael Seventh-day Adventist School Incorporated karon as registered mga kaigsuonan sa Security and Exchange Commission para atong i-comply ang DepEd standard in all aspects of school operation. Unsa may standard sa DepEd nga atong i-comply mga kaigsuonan nga sa diha nga karon kita nahimo ng SIC registered? It needs to follow the criteria of standard school facilities which needs to have buildings mga kaigsuonan with 2 doors, enter and exit ways, and fire extinguisher each room. Kinahanglan nga duna sabtay buildings nga dunay duha ka pultahan, entrance o exit ng mga pultahan. O niya kada usa ka room dunay fire extinguisher, no? Extinguisher man o extinguisher, no? So I do not know exactly what the term is, pero mauna siya ang required. Nga karon wala pa tanian ng mga butanga. Actually, ang atong eskwelahan karon doon tayo duha ka rooms pero tag-usad lang kabuok pultahan. It needs renovation. And because it needs renovation, ikinahanglan usab ang amount nana mga kaigsuonan. So mauna siya mga igsuon. Because its name is no longer multigrade, kay ang atong pangalan di naman multigrade. Pag ingon multigrade, grades 1 to 6 pwede lang at dunay duha ka maestro nga motudlo og tagduha ka level. Tungod kay di naman multigrade mga kaigsuonan, ang gobyerno mag-impose ng mga igsuon og usa ka teacher per grade level. Oo, usa ka maestra kada grade level. I-impose na sa government. Meaning mga kaigsuonan, di kinahanglan nato mag-hire og 5 ka MVT nga dunay tig 10,000 pesos monthly salary. O mao na siya mga kaigsuonan ang DepEd ang SSD policy
o mao na siya ang mandato sa gobyerno, dili ta pwede niya na musupak. So meaning that is 50,000 pesos a month ug usa ka head teacher 17,360 a month, amounting to 67,360 a month, to be multiplied na siya mga kaigsunan to 10 months per school year. So dako na siya mga kaigsuunan, no? So sad to say, kani nga mga amount mga igsuon wala pa ni karon sa atoa mga kaigsuunan ko. Wala pa na siya karon sa atoa. So because we do not have the cash needed, mga kaigsuunan, are we going to give up church school operation? Moingon na ba ta give up na ta ni ana? Are we going to say, if that is God's will, so be it? Kanang moingon na lang bata nga, siguro kung God's will na, ay mabahala na. Inana na lang ba ang atong rason mga kaigsuonan kay wala ta ni anay amount? Mga igsuon, dili na mao ang God's will, dili na mao ang plano sa Ginoo. Tungod kay duna naata sa usa ka umbrella sa atong Remnant Church, ingon nga usa ka lawas, kikinahanglan magtinabangay ta sa pagpangita og pamaagi aron atong ma-ignite ang church educational system sa ato nga distrito. Kikinahanglan jud i-ignite ang church school operating system karon sa ato nga eskwelahan, mga igsuon. So kikinahanglan magtinabangay ta, mauna nga mopili mo niadtong 5 ka pamaagi para maka-pledge mo karon mga igsuon aron mahimo mong katabang para makasurvive ta niining dako nga challenge. Mag-inampuay ta sa usan ug usa mga igsuon. Ayaw mo kabalaka ni ana, iampo sab mi ninyo mga kaigsuonan, ingon nga inyong mga leaders. Iampo sab ninyo ang atong eskwelahan, magtinabangay ta mga kaigsuonan. Kay wala nay laing magtinabangay kundi kita ra mga igsuon. So gikinahanglan mga kaigsuonan nga mutabang ta niini, no? O gusto nako nga i-encourage mo nga mahimo mong helping hands aron makasurvive ta niining dako nga challenge nga atong giatubang karon. Mao na siya ang God's will mga kaigsuonan. Mao na siya ang God's will, ha? Ayaw mo kasuko nako mga igsuon na kanang moingon mo si pastor kanang gipasakitan jud ta ani, puro na lang ambagan. Nakahibalo ko mga kaigsuonan nga hikahus ta karong tanan. Wala exempted ni ini professional man o dili, ikahusta kay doon na tayo daghang gipa-eskwela, doon na tayo daghang challenge. Pero mga kaigsuonan, kinsa may magtinabangay aron masolusyonan ning atong dakong problema. Kung inyo lang kung pabayaan, ingon nga inyong magbubuhat, maluoy sa mo nako kay dili nako na mabuhat tanan mga kaigsuonan. Well, makabuhat ta og daghang pamaagi, makakontribute ko og gamay, pero dili na ako makayang sa gubangon ang tibuok kantidad for the school year mga kaigsuonan, sa tibuok school year. So magtinabangay ta karon mga kaigsuonan. So walay problema sa kanang mode of instruction kay halimbawa sa inyong iglesia dunay enrollment nga mga halimbawa na pulo, muadto na ang share sa inyong iglesia, sila na maghatod sa module mga kaigsuonan. No need na, i-enroll lang ninyo, mubayad lang to sa monthly tuition fee aron ma-cater nato katong atong kantidad nga gikinahanglan makuha for the teacher's salary and for the school maintenance mga kaigsuonan. So tabang mo karon local and abroad, sponsor taon mo mga kaigsuonan, ha? Sponsor taon mo mga igsuon. So mauna siya ang pang-upat nato nga giaprubahan sa Discom mga kaigsuonan. Og ako na nga muyo nagampo ko karon nga ang Ginoo hatag og kalampusan niining atong dako kayo nga gisagubang karon. Panglima mga kaigsuonan, kining GSAT, nga usa ka set nga GSAT. Nag-order ko mga kaigsuonan 4 ka sets. 3 ka sets para sa mga iglesia ug usa ka set para alang nako. Kana nga set mga kaigsuonan gikuha na siya sa Bayanihan, Santa Cruz, San Rafael kat ng 3 ka sets
kanang usa alang man nako. Ang kantidad ni ana mga kaigsunan is 2,500. Well, ipaliwanag nako kay kaniadto nag-promote ko 1,500 pesos lang. Pero mga kaigsunan, doon na di ay problema na nahitabo between Hope Channel and the GSAT store owner. Kaniadto mga kaigsunan, nag-isip dahil Hope Channel na pag order sila og GSAT kanang 1,500 lang. Pero sa dihang miadto sila sa GSAT mga kaigsunan, wala gitugot ni GSAT. Mutugot si GSAT nga 1,500 pero ang Hope Channel na ang magbayad sa taxes para mahatagan ang Hope Channel og resibo sa tax ba. So, kung sa gikwenta na sa Hope Channel 1,500 plus mubayad pa ang Hope Channel sa kanang sa tax para mahatagan sila og resibo, ma-issuehan sila og resibo, musubra man kuno mga kaigsunan og 2,500. So, tungod kay promo man 2,500 pesos ang usa ka set, walay gibuhat na lang ang Hope Channel kundi gihimon lang 2,500 pesos mga kaigsunan. So ato na siyang bayaran na 2,500 pesos. So libre na ang installation. Abin nyo mga kaigsunan, bago na siya nga set. Gidemo na sa amo sa Islam, bago na set. HD, full HD na ang iyahang system. Ang iyang box full HD na, dili kaparihan ni adtong luma nga GSAT. Bag-o na siya. Kana siya nga GSAT nganong gikinahanglan takudan ang atong mga iglesia tungod kay hapit na moabot ang satellite evangelism ni Elder Ted Wilson, ang presidente sa atong General Conference. So tungod kay dili man pwede ang face to face, ang atong mga iglesia mauna mahimong center para sa atong offline evangelism. Manood na lang ang mga tao diha sa GSAT mga kaigsunan. By the way, once nga mai-install na mga igsuon ang kanang GSAT sa inyong mga iglesia, i-block lang na into 3 channel. PTV, Hope Channel, o usa pa ka channel, nakalimot ko ni ana. I-block na siya kay ikabit man na siya sa atong, i-install man na siya sa atong mga churches. So, bawal man ta manood sa atong mga churches. So, block siya. Pero kung mag-order mo alang sa inyong mga balay, no need to block mga kaigsunan. Ma-enjoy ninyo ang tanang channel diha sa GSAT depending sa unsang amount nga inyong gi-load mga kaigsunan monthly. So, the more na, the bigger the amount sa inyong load, the more the channels na ma-cope up ni ana. So, mauna mga kaigsunan, magtinabangay ta ni ana, nya kanang 2,500 bayaran na sa atong church fund mga kaigsunan. So, mga kaigsuunan nako, mga igsuon na mo here in local and abroad. Ako nangumusta kaninyo. Gusto sab nako nga mangayo og favor sa inyo. Iampo ninyo ang Northern Burias District mga kaigsunan. Ayaw mo kalimot sa atong distrito. Ayaw mo kalimot sa atong eskwelahan. Tabangan nato ni mga kaigsunan. Katong mga igsoon nato abroad, kung doon na mo'y pledges, any amount mga kaigsunan, we really appreciate any amount that you will share for our church school operation. Pwede mo na makabuhat mga igsoon karon. This is now high time para magtinabangay ta sa usa. Og ako, ang akong buhaton, iampo ta mo mga igsoon, og ang Ginoo, siya man puno sa grasya, kaluoy ang gugma, mubuhat siya og dagkog mga milagro alang sa inyong pamilya, alang sa tibok distrito, alang sa akong pamilya, og alang sa atong mga kaigsuunan. So, hinautunta nga inyong nasabtan ang tanan mga kaigsuunan, i-share ninyo sa mga members sa Northern Burias District, sa San Pascual, Burias 1, which was commonly known as Burias 1 sa San Pascual. Kung member mo na amo dinhi lokal or abroad, share ninyo ni atong video presentation para may bawaan sab nila mga kaigsunan. Feel free to contact me in my email account noelverasis@gmail.com,
noelverasis@gmail.com or noelverasis@yahoo.com or sa akong cellphone number 0928 569 0288 0928 569 0288. Og doon na mo'y kaila ninyo si Sister Delia Cuho, i-contact sab ninyo sila mga igsuon for your pledges. Salamat kayo mga kaisunan. God bless you. Og ang Ginoo magpanalangin atong tanan. To God be the glory.